Sinunog nito ang lahat ng nabubuhay na bagay na lumalapit at maging ang mga nanunood lamang ng teknikang ito. Ito ang kanyang panlilinlang sa kanyang manggas. Inihanda niya ang teknik na ito para sa matanda, para makaramdam siya ng hindi matinong sakit. Ang naipon ng lalaki ay tinawag na heavenly weapon, at ang teknik ay tinawag na mapanirang palad. Ang mapanirang palad, na hawak ng young master, ay isang teknik na naging sanhi ng lahat ng may buhay na makaranas ng hindi matiis na sakit at pagdurusa. Nang hawakan ni Seiyan ang katawan ng matanda, napagdesisyonan niya na oras na para harapin ang huling suntok, nagsimulang kamay ng aura na tumatakip sa mga daliri ng bata sa bastos na katawan. Ang umiikot na momentum ng mga palad na iyon ay humawak sa braso ng matanda at sinimulang pilipitin ito ng hindi kapani-pani walang lakas, tulad ng pinakamalupit na siruhano. Ang pag-crunch ng matandang bastard, pinuno ni Bones ang kanyang buhay ng pagdurusa. Nang maranasan ang hindi kapani-pani walang lakas ng young master, ang matanda ay tumigil sa pagdududa sa kanyang kapangyarihan, na nagnanais na hampasin ang huling suntok. Ang batang lalaki, tulad ng isang mabangis na hayop, ay sumugod sa pinuno ng angka ng Heilinghing. Pinuno niya ang kanyang enerhiya ng banal na kapangyarihan at itinutok ito sa matanda na may sipol sa hangin. Hinawakan niya ang braso ng matanda at ibinigay sa kanya ang buong lakas ng suntok na ito. Biglang umikot ang nakabalot na braso ng matanda sa sobrang bilis na nagdulot sa kanya ng hindi matiis na sakit. Lalong nagpumiglas ang lalaki, at isang flash ng liwanag ang sumabog mula sa kanyang palad, na naging shockwave. Kasama ang matanda, tinusok at winasak ng force ang lahat ng nasa likod niya, kasama na ang mga bundok sa lupa. Napakalakas ng impact kaya umagos ang blood tears mula sa mga mata ng matanda. Ang kanyang sakit ay hindi kapani-paniwala. Walang sino man ang makakaisip ng gayong malupit na mga maniobra. Isang kinang ang bomb-alot sa pagod na katawan ng matanda, at ang kanyang pag-iral ay malapit ng magwakas. Ang celestial weapon, tulad ng lightning sphere ng explosive power, ay lumipad pasulong, nahati at sinisira ang lupa. At lahat ng ito ay regalo para sa matanda. Ang young master ay nagningning sa lahat ng kanyang banal na kapangyarihan, alam na walang nakaligtas sa teknik na ito, nakangiti, natuwa si Seiyan na binayaran ng matanda ang kanyang mga kasalanan. Ito ay isang walang awa na pangungusap. Pagbabalik sa labanan ng isa sa mga madilim na kinatawan, ang tunog ng mga espada na tumatama sa mga nakakalat na tipak sa lahat ng direksyon. Malakas ang kalaban ni Master, pero halos magka-level sila. Lumingon ang Dark Master kay Gonsan ng angkan ng Mowen, nagulat na hindi niya natanggap ang kanyang malupit na suntok ng layon at nagdududa pa rin sa kanyang lakas. Sa pagtingin sa kanyang kalaban, napagtanto ni Chulmuran na kaharap niya ang pinakadakilang hamak sa kanyang buhay. Ang kanilang laban ay hanggang kamatayan, at isa lamang sa kanila ang makaliligtas. Parehong nais lamang ng isang bagay na alisin ang ulo ng isa't isa, ngunit nang maramdaman nila ang kapangyarihan ng makalangit na armas, ang kanilang mga katawan ay nanginig sa matinding takot. Nabalot ng takot ang kanilang isipan, at hindi nila alam kung ano ang gagawin. Nag-away sila sa isa't isa, ngunit hindi nila nalabanan ang damanak na nilalang. Ang matinding suntok na tumama sa Master ay gumuho sa kuweba, nawasak ang ibabaw ng earth, nagkalat ang mga blok ng bato at nawasak ang maalamat na mandirigma. Magpakailanman, sa lugar ng funnel ay nakatayo ang young Master Saiyan, nakatatapos lang nawasak ang pinuno ng angkan ng Mohan. Lumingon ang mga warriors at tumigil sa pakikipaglaban dahil isang nakakatakot na force ang dumaan sa kanila. Lumingon ang isa sa mga mandirigma at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Nakita ng kanyang anak ang kanyang ama na natalo ng isang binata sa gitna ng labanan. Napakalakas ng lakas ng suntok na ang mukha at figure ng kanyang ama ay nanatiling permanenteng pumangit. Gayunpaman, nakatayo pa rin siya sa kabila ng hindi kapani-paniwalang paghihirap na dinanas niya, nakatingin sa tanging mata na may kamalayan pa rin, hindi naiintindihan ng matanda ang nangyayari. Nakita niya ang walang hanggan na kaguluhan na bumabalot sa lahat ng bagay sa paligid niya, at napagtanto niya na ang takot na naramdaman niya ay labis na nagpalabos sa kanyang isipan kaya't sa kabila ng kanyang pagkasira ng braso, hindi niya maintindihan kung gaano siya nasaktan. Ngunit kung hindi niya nabawi ang kanyang enerhiya, siya ay matatapos.
Ang batang mandirigma, sa uon, ay tumayo sa ibabaw niya at inutusan ang matanda na huwag nang subukan. Nang makita ng matanda si Sauon, kinilig siya na parang nasa harap ng isang kakilakilabot na nilalang. Binalaan siya ng young master na kung gusto niyang mabuhay kahit kaunti pa, dapat siyang tumigil. Kung i-activate ng bata ang kanyang power sa ganitong estado, mamamatay kaagad ang matanda. Ang ulo ng angka ng Moan ay nagngangalit sa takot, umuungol na parang baliw na aso habang nakatingin sa mayabang na bastos na ito. Inutusan niya si Seiyan na huwag magsalita na parang sumuko na ang matanda, na para bang tapos na ang labanan. Natitiyak ng matanda na ito ay simula pa lamang. Kinuha niya ang kanyang nanginginig na kamay, na wala ng lugar na tirahan, at nagpasya na kung siya ay mamatay, susubukan niyang buhayin ang kanyang chi. Napuno ng power ang malambot na braso ng matanda at muling damaloy ang dugo sa kanyang katawan, ibinalik ni Ji ang kanyang braso, at ang mabangis na kapangyarihan, tulad ng kanyang huling hininga, ay nagbigay sa kanya ng hindi kapani-paniwalang lakas, ngunit inalis ang pinakamahalagang bagay, at pagkatapos ay makikita natin kung ano ang mangyayari sa larangan ng digmaan. Biglang naging isang hindi kapani-paniwalang halimaw ang matanda. Pinaandar ang martial art ng Great Northern Range na sumunod sa kanya. Naging walang talo si Dun Chong. Hinatulan ni Son ang teknik ng matanda bilang ang pinakakatawa-tawa sa mundo. Sa pagtingin sa kanya na may habag sa kanyang mga mata, hindi makayanan ng matanda ang pag-iisip ng pagkatalo. Hindi mahalaga sa kanya kung sino ang gustong makipagkompetensya sa kanya. Dapat wala siyang kalaban sa mundong ito. Ngunit muli, pinunan ng bata ang kanyang kamay ng heavenly energy, pinaikot ito, anuman ang anyo nito. Nagbibigay pa rin ito sa buong katawan ng matanda ay sumisigaw na huminto siya, ngunit lumagpas na siya sa linya. Naramdaman ng matanda ang kanyang sakit, napagtanto ng matanda na ang kanyang dugo at enerhiya ay umiikot sa loob niya dahil sa lalaking ito. Pinupuno ng golden energy ang espasyo, at ang kamay ng young master ay nagmamadaling pasulong. Ang daloy ng panloob na enerhiya na dapat ay tumigil sa pagpindot ng batang ito ay itinuro sa matanda. Hindi nagtagal, isang biglaang suntok ang nagpahinto sa panloob na enerhiya ng matanda, at napagtanto niya sa takot na ang kanyang lakas ay umaalis sa kanya. Sa sandaling hindi na kumikibo ang kanyang braso at naharang ang kanyang malakas na katawan, pakiramdam niya ay umaalis sa kanya ang kanyang lakas. Biglang nagsimulang makaramdam ng sakit ang matanda, ang hindi kapani-paniwalang pagdurusa ay bumalot sa kanyang katawan. Ito ay isang magandang pagtatangka upang ihinto ang proseso, ngunit ang mga kasanayan ng ulo ng Moon Clan ay hindi sapat upang makayanan ang hamon na ito. Kung hindi niya makontrol ang daloy ng kidlat, hindi lamang ang kanyang mga art area, kundi pati na rin ang kanyang mga ugat, meridian at mga capillary ay sesabog mula sa loob. Ito ang kabayaran para sa maling paggamit ng kapangyarihan para sa kanyang mahabang dila at para sa paghihirap na idinulot niya sa mga ordinaryong tao. Sakit ang hawak sa katawan ng matanda. Gusto niyang hawakan ang isang bagay, upang kumapit sa isang bagay, ngunit tinawag niya ang kanyang gintong singsing. Umikot sila sa likod ni Seiyan, na inaasahan na ang ganoong maniobra. Mahusay niyang naiwasan ang galit na mga gintong singsing, na parang matutulis na mga espada, tumusok sa lahat ng bagay sa kanilang dinadaanan. Sinubukan ng matanda na gamitin ang mga armas na ito, ngunit wala itong silbi. Ang kanyang mga kasanayan ay tila katawa-tawa, ngunit ang matanda ay gumawa ng isang bagay na hindi inaasahan ng young master. Nagulat siya sa kanyang mga maniobra. Itinutok niya ang mga gintong singsing sa kanyang sarili na pinuputol ang hindi kinakailangang bahagi ng kanyang katawan. Bumagsak sa lupa ang hindi kinakailangang bahagi, at sa kabila ng sakit, kumapit pa rin siya. Napagtanto ng matanda na kung mapipigilan niya ang daloy ng chi at lightning sa ganitong paraan, may pagkakataon siya. Hindi inaasahan ng young master na matalino ang matanda para mag-isip ng ganoong paraan, at ngayon ay napagtanto niya na minamaliit niya ito. Ang matanda ay nanginginig at hawak ang kanyang baldado na braso. Tinawag ang bata na isang walang pakundangan na anak ng aso, at sa kanyang huling hininga, napuno niya ang kanyang kaliwang braso ng hindi kapani-paniwalang gininto ang kapangyarihan. Isang pulang ilaw ang lumiwanag sa itaas ng kanyang kamay, na bumubuo ng isang gintong singsing.
Ang singsing na ito ay nagliyab at nagpapaliwanag sa lahat ng bagay sa paligid nito na parang isang masamang halimaw. Nag-apoy si Dunchong ng hindi kapani-paniwalang apoy sa itaas niya sa pamamagitan ng pag-activate ng mapanirang singsing ng Great North Ridge. Hindi lang sisirain ng matanda ang katawan ng kanyang kalaban, kundi pati ang kanyang kaluluwa ay wawasak. Sa isang baliw na titig, tinitigan niya ang kanyang kaaway upang i-activate ang pagsabog ng Fire Spirit. Ang apoy ng impyerno ay sumabog mula sa kanyang kamay at natipon sa ibabaw ng matanda. Talagang makapangyarihan ang teknik na ito. Sinunog ng apoy ang lahat ng dinadaanan nito, na tinatakpan ang bawat sulok na maarak nito. Kinuha ni Saiyan ang bigat nito nang hindi umaatres kahit isang hakbang. Ito ay isang talagang kawili-wiling teknik, at siya ay natutuwa na ang matanda ay may kakayahan, ngunit ang teknik ay nawala nang biglaan siya nito. Kumalat ito sa lahat ng direksyon, lumipat sa mga gusaling hindi pa nagagalaw noon, at sinunog ang mga ito. Kumalat din ang apoy sa pangunahing gusali na sumisimbolo sa Moong Clan na matagal na nilang ginagawa. At dahil sa hindi sapat na matandang ito na pinuno ng angkan na ito ay sumabog sa isang hindi kapani-paniwalang matinding apoy. Sa panunood nito, hindi makapaniwala ang anak ng pinuno ng angkan ng Mowen nang makita niyang nag-aalab ang kanilang pride. Ang mandirigma na dumating upang kunin ang kayamanan ay namangha nang makita ang kanyang sarili sa isang tabing ng apoy. Siya at ang kanyang kalaban ay nasa loob ng elemento ng apoy na naging karaniwang kaaway nila. Ang Young Master, nang ang lupa ay yumanig mula sa apoy, pinahahalagahan ang teknik na ito bilang hindi kapani-paniwala. Kung ang matanda ay may ganoong kapangyarihan, dapat ay sinimulan na niya ito sa simula, nanginginig ang katawan ng matanda sa masamang tawa. Naramdaman niya ang kanyang hindi may kakailan na kataasan, ngunit ang kalungkutan ay sumalubong sa kanya nang mapagtanto niya na ang apoy ng kidlat na tumutusok sa kanya ay maaaring sirain siya. Gayunpaman, hindi na ito mahalaga. Isang flash ng heavenly weapon ang sumabog mula sa kanyang palad, at itinuon niya ang kanyang kapangyarihan upang matiyak ang mabilis at hindi may iwasang pagkamatay ng matanda. Nagmamadaling pumasok sa larangan ng digmaan, nabibitak ang lupa sa ilalim niya, tumatakbo palapit sa Mo at si Dunchong na binata ay tumingin sa kanya ng diretso sa mata, handang ipadama sa kanya ang hindi mabata na sakit bago siya mamatay. Tumunog muli ang celestial weapon, at pinupuno ng mga nakataas na braso ng binata ang buong espasyo ng energy, lumalawak ang plasma sa paligid nila, na naghahati sa mga bato na parang kulog. Ang mabilis na daloy ay dumadaloy sa kalaban na may hindi kapani-paniwalang mapangwasak na kapangyarihan. Ang globo ay direktang tumama sa katawan ng matandang bastard, at sa panahon ng banggaan, ang bolang apoy na ito ay magkakaroon ng bago, mas mapangwasak na kahulugan. Ang flash ng divine weapon ay bumubulag sa mga mata, na nag-iiwan sa kaaway na walang magawa. Ngunit itinuon ng binata ang kanyang nakamamanghang enerhiya para magpadala ng suntok mula sa langit. Mabilis na gumagalaw pasulong, winasak niya ang kalaban, dumaan sa kanya ng may nakakatakot na force. Ang larangan ng digmaan ay puno ng sakit, usok at pagkawasak, at ang langit ay nanginginig sa kanilang banggaan. Sinisira ng rapid energy ang katahimikan, na parang kidlat ng kidlat ang bumasag sa gabi. Master, ang sarili kong bola ng apoy ay nawasak ng mga divine technique ng ating bayani. Ang pagsabog ay umaalingaw-ngaw sa buong Dalasdis, umaalingaw-ngaw sa katahimikan sa mga lugar kung saan ang alingaw-ngaw ng labanan ay hindi man lang maririnig. Ang mga nasusunog na gusali at isang gumuhong kuweba ay isang tunay na hatol ng digmaan na hindi pa alam ng sangkatauhan sa mahabang panahon. Pinuno ng kapangyarihan ng Young Master ang lahat sa paligid, sinisira ang lahat ng mga mandirigma na nasa ilalim ng impluwensya nito. Ang anak ng guro, ang aking sarili ay gustong lumapit at pigilan ang binata na lumikha ng gayong mapangwasak na bagyo para sa kapakanan ng kanyang ama. Binasag niya ang kaguluhang nilikha ng heavenly weapon technique. Ngunit nang makalapit siya, napakalakas ng pagsabog kaya nawasak nito ang platapormang kinatatayuan niya. Ang mga masters ay hindi mapanatili ang kanilang balanse at ipikit ang kanilang mga mata habang ang kaguluhan ay lumaki sa isang hindi kapani-paniwalang sukat, isang globo ng purong enerhiya na demonyong umiikot sa lahat. Tila huminto sa pag-ikot ang hangin, naiwan ang kaguluhan at alikabok.
Ang lahat ay galit na nagkalat, at tila pagkatapos na ang lahat ay mamatay, wala nang matirang buhay.